Mapagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito at sa iyo po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Wilberto. Isang retiradong pulis na ngayon ay tahimik nang namumuhay sa aming bayan sa Camarines Sur kasama ang aking asawa. Sa aking mahigit 30 taong paglilingkod bilang pulis, marami akong mga karanasan at kwentong maaaring ibahagi. Ngunit ang nais kong ibahagi ngayon ay ang pinakamakabuluhang kaso na aking nahawakan. Ang paghuli sa isang halimaw na nagpapanggap bilang sorbetero sa aming bayan. Noong panahong iyon, ako ay nasa edad 50 at tapat na naglilingkod bilang alagad ng batas. Mapayapa ang pamumuhay sa aming bayan hanggang sa biglang namamatay ang ilang buntis dito. Lagi silang natatagpo ang walang buhay sa kanilang mga silid, puno ng dugo ang kanilang kama at may malaking butas sa kanilang tiyan. Tila ba ang sanggol sa sinapupunan ay hinugot at kinuha. Sa unang 6 na buwan, 5 buntis na ang naging biktima ng ganitong karumal-dumal na krimen. Wala kaming napupulot na ebidensya upang tukuyin ang salarin. Walang fingerprint o anumang bakas na naiiwan ng sospek. Patuloy kaming nag-iimbestiga at sinubukang alamin kung mayroong common na tao o pangyayari sa pagitan ng mga biktima. Pero tila ba walang ugnayan sa kanila maliban sa pagiging buntis. Sa tuwing may panibagong namamatay, muli naming pinag-iisipan ng mga kasamahan ko kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Una naming naisip ang mga asawa ng mga biktima. Ngunit wala kaming makitang motibo para sa kanila upang patayin ang sariling mag-ina. Pangalawa, iniisip din namin ang mga kapitbahay. Ngunit muli, walang ebidensyang nakalap upang ituro ang sino man sa kanila. Lumipas ang mga buwan, ngunit wala pa ring nahuhuli o napupuntirya ang aming imbestigasyon. Hanggang sa isang gabi, may pang-6 na biktimang buntis. Gaya ng mga naunang kaso, nakita siyang patay na sa kanyang silid. Puno ng dugo ang kama at may malaking butas sa bandang tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nakasaksi ng isang lalaking tumakas mula sa bahay ng biktima. Kilala ng testigo ang sospek, si Mang Temyo, ang tanyag na sorbetero ng aming bayan. Ayon sa nakakita, kulay pula ang kamay at damit ni Mang Temyo na tila ba ay may dala o bitbit na bagay na kulay pula din. Agad namin itong ipinatawag upang questionin. Ngunit bago pa man namin siya mahuli, nais naming siguraduhin na siya nga ang salarin. Hindi pwedeng bitbitin lamang ang isang inosenteng tao at parusahan ng walang sapat na ebidensya. Kaya't pinasya naming sundan at bantayan si Mang Temyo nang hindi niya nalalaman. Ginawa ito ng ilang ahente ko ng maingat upang hindi mapuna. Araw-araw, sinusundan namin ang kanyang mga galaw habang nagbebenta ito ng sorbetes. Sa gabi naman, may nagbabantay sa labas ng kanyang bahay upang masubaybayan ang kanyang galaw. Halos 1 linggo namin itong ginawa. Sa gabing iyon, bigla siyang lumabas ng bahay na parabang may pupuntahan. Kaagad kaming sumunod sa kanya nang hindi nakakapagduda. Hanggang sa huminto siya sa isang bahay at pumasok sa pamamagitan ng pagtalon papunta sa 2nd floor. Natalo kami ng takot at pangamba sa aming nakita. Paano ito nagawa ng isang ordinaryong tao kung ordinaryo man siya? Habang hinihintay namin ang tamang pagkakataon, pumasok kami sa bahay at umakyat sa 2nd floor kung saan pumasok si Mang Temyo. Doon ay nasaksihan namin ang kababalaghan. Hindi makapaniwala ang aking mga mata sa nasaksihan ko sa loob ng silid
kung saan pumasok si Mang Temyo. Nakahiga siya sa ibabaw ng isang buntis na babae na tila ba'y tulog na tulog pa rin. Ngunit ang pinaka nakakagulat, lumabas ang napakahabang dila ni Mang Temyo na umabot ng halos 2 talampakan. Ginagamit niya ito upang tusukin at sirain ang tiyan ng babaeng buntis. Parang hayop na nanunuya ng biktima ang itsura niya. Sa gulat ko, hindi agad ako makapag-isip ng gagawin. Ngunit nang marinig ko ang pag-iingay ng aking mga kasamahan, nahimasmasan ako. "Itaas mo ang kamay mo, Temyo!" Sigaw ko habang nakatutok ang baril ko sa kanya. Ngunit imbis na sumunod, bigla siyang tumalon palabas ng bintana at tumakas. Sinubukan kong barilin, ngunit mabilis siya na parang kidlat. Wala ni isa sa amin ang napuruhan man lang siya ng bala. Kaagad kaming umalis sa silid at sinundan siya. Narinig ko ang mga putok ng baril habang hinahabol siya ng aking mga kasamahan. Ngunit nang makarating ako sa pinangyarihan, wala na siyang buhay. Natagpuan namin siya sa gitna ng daan, puno ng tama ng bala at wala ng buhay. Doon ko lang napagtantong hindi siya isang ordinaryong tao. Walang ordinaryong tao ang makakagawa ng kanyang ginawa kanina. At walang ordinaryong tao ang makakatalon mula sa segundo ng isang bahay at tumakas ng ganon kabilis. Dinala namin ang kanyang bangkay sa aming presinto upang asikasuhin. Ngunit kahit ang aming pare ay tumanggi na ilibing siya sa sementeryo kasama ng mga tao. Ayon sa pare, isa siyang halimaw o demonyo na dapat ay ilibing sa labas ng sementeryo. Kaya't doon namin inilibing ang kanyang labi sa tabi ng pader ng sementeryo, pero hindi kasama ng mga tunay na tao. Matapos ang insidente, napag-usapan namin na marahil isa siyang uri ng aswang, isang tiktik. Ito raw ay may mahabang dila na ginagamit upang lamunin ang mga sanggol mula sa sinapupunan ng mga buntis na babae. Kinausap kami ng isang albularyo at sinabi na marahil ay hindi siya nag-iisa. Marami raw sa bayan ng may lahing aswang na nagtatago lamang bilang mga ordinaryong tao. Nanggigigil lang sila sa mga hayop, ngunit darating ang panahon na kakainin din nila ang tao. Nang mawala si Mang Temyo, tila nagdilim ang aming bayan. Marami ang natatakot na baka may mga katulad pa niya na nagtatago at naghihintay lamang ng pagkakataon. Ako man, hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Mang Temyo nang saglit kong nakita siyang nakadagan sa babae habang nilalantakan ang tiyan nito. Ang kanyang napakapulang mata, matatalas na ngipin at mahahabang dila na lumalabas sa bibig. Kahit nakita ko na siyang walang buhay, hindi pa rin ako mapakali sa tuwing naaalala ko ang itsura niya. Ngunit pilit kong nililihis sa aking isipan. Alam kong marami pa akong dapat gawin bilang pulis upang protektahan ang aking mga kababayan. Hindi pwedeng magpatalo sa takot. Kung may isa pang katulad ni Mang Temyo na magbabanta sa aming bayan, dapat akong handang harapin silang muli. Taon-taon, tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Mang Temyo, nagdaraos kami ng isang misa para sa kaligtasan ng aming bayan. Nananalangin kami na sana'y wag nang magparami pa ang mga halimaw na katulad niya. At kung sakaling may isa pa, bigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na harapin sila alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Matapos ang nangyari kay Mang Temyo, napagtanto ko na hindi ko dapat ikulong ang aking sarili sa takot. Bilang isang pulis, responsibilidad ko na patuloy na magbantay at mag-ingat para sa kaligtasan ng aking mga kababayan.
Kaya naman patuloy kong ginampanan ng maayos ang aking trabaho. Tuwing may paparating na bagong kaso, sinusubukan kong harapin ito ng buong tapang at determinasyon. Gayunpaman, hindi maikakaila na palagi kong naaalala si Mang Temyo sa tuwing haharap ako sa isang bagong krimen. 5 taon matapos ang nangyari, may isa na namang krimeng naganap sa aming bayan na muling nagpukaw ng takot sa puso ko. May isang batang lalaki ang nawawala. Siya ay 7 years old at paboritong maglaro sa parke malapit sa kanilang bahay tuwing hapon. Ngunit isang araw, hindi na ito umuwi. Agad naming pinuntahan ng parke upang maghanap ng anumang ebidensya. At doon namin natagpuan ang kanyang sapatos na nakakalat sa damuhan. May mga bakas na tila ay kinaladkad ito papalayo sa parke. Tinignan namin ang lugar kung may CCTV sa paligid, ngunit wala ni isa. Ginawa namin ang lahat para hanapin ang bata. Pinagtanong namin ng mga tao sa paligid kung may nakakita ng kahit anong kakaiba o nakakapagduda. Sabi ng ilan, may nakita silang lalaking nag-iisa lang na pabalik-balik sa paligid ng parke nung mga nakaraang araw bago mawala ang bata. Ngunit wala namang makapaglalarawan ng maayos kung ano ang itsura nito. Patuloy ang paghahanap namin sa batang nawawala. Hindi kami sumuko. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, wala pa ring balita kung nasaan na siya o kung ano ang nangyari. Doon ko lang naalala ang bilis ng tibok ng aking puso nung gabing nakita ko si Mang Temyo. Naramdaman ko ulit iyon ngayon habang patuloy na walang solusyon ang kaso. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag. Pinanghawakan ko ang aking pananampalataya na darating din ang sandali ng katotohanan. Patuloy kong ipinagdasal ang kaligtasan ng batang iyon at nasanay mahanap siya ng buhay kahit gaano katagal umabot ang paghahanap at pagsubok na ito. Dumating ang araw ng liwanag. 2 linggo matapos mawala ang bata, bigla siyang natagpuan ng isang magsasaka na nag-aararo malapit sa gubat. Nang hindi makilala ng magsasaka, dinala kaagad nito ang bata sa aming presinto. Nang makita ko siyang buhay at malusog, parang bumalik ang sigla ko. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon sa biyayang ito. Kaagad naming pinatawag ang magulang ng bata upang maibalik sa kanila ito. Ayon sa batang nawawala, nilapitan siya ng isang lalaking nag-alok ng candy at sinamahan siya palabas ng parke. Nang makalayo na sila, bigla siyang tinakpan ng lalaki ng panyo na may masamang amoy, kaya siya ay nawalan ng malay. Nang magising siya, nasa isang kubo siya malapit sa gubat. Ikinakandado ang pinto at may bintana lamang na pwedeng pagdungawan sa labas. Sinubukan niyang tumakas pero hindi niya magawa dahil nakakandado ang pinto. Kaya't sa pagkakataong yon, pinilit niyang makalusot sa bintana hanggang sa makalabas. Doon siya tumakbo at nagtago sa gubat hanggang sa makita siya noong magsasaka. Salamat sa Diyos, buhay at malusog pa rin ang bata kahit ang tagal niyang nawala. At kahit hindi man namin naaresto ang salarin, nagagalak ako na naligtas ang bata mula sa kamay nito. Muli ay napatunayan ko na walang imposibleng bagay kung mananalig ka lamang sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngayon ay mas nagiging maingat na ako sa pagbabantay sa mga bata tuwing naglalaro sila sa labas. Lagi kong pinapayuhan ang aking mga kapitbahay na huwag pabayaan ang kanilang mga anak na mag-isa lang sa publiko. Sa tuwing nakikita ko ang mga musmos na naglalaro, napapangiti ako sa kanilang kasiyahan at kawalang muwang sa mga panganib sa paligid. Sana'y manatiling ligtas at masaya ang kanilang kabataan. Ako naman, patuloy na magsisilbi para sa kanilang proteksyon at kapakanan.
Matapos ang insidente sa batang nawawala, muling bumalik ang katahimikan sa aming bayan nang siya ay bumalik. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ng panganib o banta sa kaligtasan ng aking mga kababayan. Natutunan ko na hindi dapat maging kampante at palaging dapat maging mapagmatsyag. Kaya't patuloy akong nagbabantay. Nagpapatrolya sa bayan tuwing gabi at sinusuyod ang mga madidilim na sulok kung saan maaaring magtago ang masasamang loob. Isang gabi, habang nag-iikot, may narinig akong hiyawan at daing na nagmumula sa isang madilim na kalye. Kaagad akong tumakbo patungo sa pinanggagalingan nito at doon ko nakita ang isang ali na hinihila ng dalawang lalaki papasok sa isang sasakyan. Pilit itong humihingi ng tulong at sumisigaw habang isinasantabi sa loob ng kotse. Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan kung binunot ang aking baril at itinaas ito. "Tigil! Pulis ako!" Sambit ko. Natigilan ng dalawang lalaki at binitawan ng babaeng kanilang hinihila. Tiningnan nila ako ng masama sabay kamot sa ulo. "Pasensya na po sir, hindi namin alam na pulis kayo." "Anong balak niyo sa kanya? Patingin ako ng mga ID niyo. May ID ba kayo?" Utos ko habang nakatutok pa rin ang baril ko sa kanila. "Wala pong masama sir, boyfriend lang po niya ako," sagot ng isa. Ngunit nang makita kong nanginginig at umiiyak pa rin ang babae, alam kong hindi totoo ang sinasabi nila. Dinala ko sila sa presinto para imbestigahan at sa huli, naaresto ang dalawa dahil sa tangkang kidnapping at panggagahasa. Buti na lang at narinig ko ang daing ng babae at napigilan ng masamang balak ng mga lalaking iyon. Kung hindi, tiyak na ikakapahamak niya ang gabing yon. Nang maibalik siya sa kanyang pamilya, hindi siya tumigil sa pasasalamat sa akin. Mula noon, lalong tumibay ang aking paninindigan na patuloy na magbantay at manatiling alerto sa anumang kakaibang kilos o galaw sa paligid. Hindi ko hahayaan na may masamang loob na makaligtas sa mga kamay ko. Taon-taon, patuloy akong dumadalo sa misa alang-alang kay Mang Temyo upang manalangin para sa kapayapaan ng bayan. At sa bawat dasal, dinaragdag ko na rin ang panalangin para sa aking sarili na palaging gabayan ako ng Panginoon at bigyan ng lakas ng loob na harapin ang anumang uri ng kasamaan na nagbabadya sa aming bayan. Hanggang sa aking pagre-retiro, wala nang napatunayang katulad ni Mang Temyo sa aming lugar. Marahil ay natatakot sila sa batas o umalis na lamang. O baka naman talaga'y bihira lamang ang mga kagaya nila. Ngunit anuman ang katotohanan, masaya akong naging bahagi ng pagliligtas at pagprotekta ng aking mga kababayan laban sa anumang uri ng panganib. Alam kong may mga susunod na henerasyon ng mga pulis na magpapatuloy ng aking nasimulan. Sa ngayon ay masaya na akong umupo lang sa aking balkon habang pinapanood ng mga bata na naglalaro sa labas, malayo sa anumang gulot usapin. Naway manatiling payapa at ligtas ang aming bayan, ngayon at sa mga susunod pang panahon. Sa aking pagtanda, maraming bagay na ang nagbago sa aming bayan. Ang dating tahimik at payapang komunidad ay unti-unting sumisikip dahil sa dumadaming naninirahan dito. Ang mga dating bakanting lote ay ngayoy puno na ng mga bahay at gusali. Ang dating mga daang lupa ay sementado na. Ang mga puno't halaman unti-unting nawawala. Kasabay ng pag-unlad, dumadami rin ang mga pasaway at masasamang tao. Sa gabi, madalas ko nang marinig ang mga kalokohan ng mga lasenggo o sigawan ng mga nagtatalo. Kung dati ay bihira lang
ang mga insidente ng pananakit o pagnanakaw. Ngayon ay halos lingguhan na ang balita tungkol dito. Nakakalungkot isipin na ganito na kalala ang pagbabago sa aming dating tahimik na bayan. Ngunit hindi na ito nakapagtatakang mangyari. Expected na ito kapag lumalaki at umuunlad ang isang komunidad. Kahit nakakalungkot, tinatanggap ko na ito bilang bahagi ng buhay at pag-usad ng panahon. Ang mahalaga ay patuloy kong ginagampanan ang aking papel bilang isang mamamayan na nagmamalasakit sa kapakanan ng kapwa. Tuwing may naririnig akong ingay o gulo sa labas, kaagad kong tinatawagan ng barangay. Kapag may nakitang namamalimos o pulubi, sinisikap kong bigyan ng kaunting tulong pinansyal man lang o pagkain. Sa tuwing may nagkakasakit sa aming lugar, dinadalaw ko at binibigyan ng gamot ang kanilang pamilya. Unti-unti, nakikilala na ako ng marami bilang isang mabuting tao. Kahit pa hindi na ako ganon kakilala sa lahat dahil sa dami na ng mga naninirahan dito. Masaya akong nakakatulong sa abot ng aking makakaya. Isang araw, may isang batang babae ang naligaw habang naglalaro sa labas ng bahay nila. Nang makita ko siyang umiiyak, kaagad ko siyang nilapitan at inaliw. Tinanong ko kung saan siya nakatira at sinamahan ko siya pauwi. Nang makita kami ng kanyang magulang, puno ng pasasalamat ang kanilang mga mata. Hindi raw nila alam kung paano nila hahanapin ang anak nila kung wala ako. Mula noon, lagi na akong binabati ng pamilyang yon tuwing nakakasalubong ko sila. Nakakatuwa isipin na kahit gaano karami na ang tao sa amin, mayroon pa ring nakakakilala at nagpapahalaga sa akin bilang bahagi ng komunidad. Na kahit paano ay may nagagawa pa rin akong mabuti para sa kapakanan ng iba. Habang tumatanda, hindi ko man kayang gawin ang lahat ng dati kong nagagawa. Masaya ako sa mga maliliit na paraan ng pagtulong at pakikiisa sa aking mga kapitbahay. Sa bawat ngiti o kaway ng mga bata sa akin, naaalala ko ang dahilan kung bakit ako naglingkod bilang pulis noon. Ang pananatili ng katahimikan at kapayapaan sa bayan ay responsibilidad ng bawat isa. Sa abot ng aking makakaya, patuloy kong gagampanan ang aking bahagi rito. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat at sa iyo po Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento na hangong sa tunay kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Prado. Ako ay isang magsasaka sa isang maliit na nayon sa aming probinsya. Mababa lamang ang aming kabuhayan, ngunit masaya pa rin kami dahil simple lang ang aming pamumuhay. Isang gabi, habang pauwi galing sa bukid, napansin kong may kakaibang himig na nanggagaling sa isang sulok ng daan. Tila ba awit ng isang babae, ngunit hindi ko mawari kung sino ang umaawit. Bagaman kakaiba, ang awit ay nakakaakit at nakakapangibabaw. Patuloy akong lumakad palapit dito hanggang sa makita ko ang pinagmumulan nito. Isang magandang dilag na may mahabang buhok ang umaawit. Ngumiti ito nang makita ako. Tinanong ko kung sino siya, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, patuloy lang itong kumanta nang hindi ako tinitignan. Sa kabila ng kanyang magandang muka, may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit para akong nahihila patungo sa kanya na tila ba gusto kong samahan siya sa kanyang pag-awit. Ngunit bago pa man ako tuluyang maakay ng kanyang tinig, biglang sumulpot ang aking kaibigan na si Victor. Sinigawan niya ako na umuwi na dahil magdiriwang kami ng handaan para sa anak niyang lalaki.
Parang nagising ako bigla sa isang malaalamat na panaginip. Tumalikod ako sandali upang kausapin si Victor. At nang lumingon ulit ako sa dalagang umaawit, nawala na ito. Nagtataka kami ni Victor kung saan ito nagpunta dahil wala namang ibang daan doon maliban sa aming kinatatayuan. Ang tanging bakas lang nito ay ang matamis nitong tinig na patuloy kong naririnig habang naglalakad pa uwi. Nang gabing yon, buong magdamag akong ginugulo ng awit ng dilag. Hindi ko maintindihan kung bakit at paano niya nagawa ang lahat ng iyon, ngunit sigurado ako na hindi siya isang ordinaryong nilalang. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Victor ang tungkol sa mahiwagang dilag. Inakala niyang baka ito ang sinasabing aswang balbal na matagal nang umiikot sa aming lugar. Dagling nagpakalat ang balita sa buong nayon at nagsimula ng mangamba ang mga tao. Ang aswang balbal ay matandang kwento ng isang nilalang na kayang magbago ng anyo upang dayuhin ang mga tao. Kapag nasamsam ka nito, unti-unting kakainin nito ang iyong kaluluwa hanggang sa ikaw ay mamatay. Sabi pa, pagkatapos nito, hahalongkatin nito ang libingan upang tuluyang lamunin ang iyong katawan. Dahil dito, marami ang hindi lumalabas ng bahay kapag madilim na. Pati ako, hindi maiwasang mag-alala kapag naaalala ko ang tinig ng misteryosong dilag. Maya-maya pa, may balita ulit na may nakitang babae sa ilog na walang suot na damit. Nagsasayaw at umaawit habang ang kanyang buhok ay tumutulo sa tubig. Sinasabing nakakahikayat ang kanyang tinig at ang kanyang kagandahan. Ngunit may nakapansin na sa tuwing kakanta ito, parang may matutulis na bagay na kumikinang mula sa kanyang bibig na tila pangil. Mula noon, lalong dumami ang mga balita tungkol sa aswang balbal. Pati mga hayop na nawawala at namamatay nang walang dahilan ay sinisisi na rin dito. Hindi namin alam kung saan ito tutungo, ngunit sigurado kaming hindi magtatagal at marami pang mahuhuli sa kanyang masamang mga gawa. Bukod sa takot, kami din ay naguguluhan sa mga nangyayari. Ano ba talaga itong aswang balbal at ano ang kanyang motibo? Ang tanong na ito ay patuloy kong iniisip habang hinahanap ang mga sagot. Para bang sa kabila ng panganib na dala nito, may malaking misteryo itong kanilang inililihim na dapat malaman ng lahat. Matapos marinig ang mga kwentong ikinababahala, naging madamdamin ako at naisipan kong alamin kung totoo nga ba ang balitang ito. Kaya't kinabukasan, umaga pa lang ay nagtungo na ako sa aming munisipyo. Ayon sa balita, doon daw nakita ang aswang balbal sa ilog at maraming testigo ang nakakita nito. Sa pagdating ko doon, wala namang kakaiba na nangyayari. Mahahalata mo na takot pa rin ang mga tao na lumabas sa takot na baka masalubong ang nasabing halimaw. Tahimik na naglalakad ako papunta sa ilog nang bigla akong tinawag ng kapitan ng aming barangay. Sabi niya sa akin na wag daw akong tutuloy doon at delikado daw. Sinabihan niya akong umuwi na lang dahil hindi raw biro ang ginagawa ng aswang balbal sa sinumang makasalubong nito. Ngunit sa kabila ng babala, nagpursigi pa rin ako. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari at hindi lamang umasa sa mga haka-haka ng iba. Kaya't nagpatuloy ako sa aking destinasyon. Pagkalapit ko sa ilog, wala namang kahit anong kakaiba na nangyayari. Tahimik ito at tila ba walang buhay.
Nagpasya akong umupo sa isang malaking bato sa tabi ng tubig at doon maghintay. Inisip kong kapag nakakita ako ng anumang kakaiba, tatakbo na lang ako agad palayo. Maya-maya pa, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa mga damo. Napatayo ako at nakahanda ng tumakbo sakaling may panganib. Ngunit sa halip na isang halimaw, isang mabangis na aso ang lumabas mula doon. Napaupo ulit ako sa gulat at natawa sa aking sarili sa katangahan. Habang humahalakhak, bigla kong narinig mula sa malayo ang awit ng isang babae. Napatigil ako sandali at nakinig ng mabuti. Sigurado akong yun na nga ang tinig ng aswang balbal. Bumilis ang tibok ng aking puso habang sinusundan ko kung saan nanggagaling ang tinig. Hanggang sa mapadpad ako sa may gilid ng ilog kung saan medyo madilim at malalim na ang tubig. Doon ko siya nakita, ang magandang dilag na umaawit habang nakaupo sa isang malaking bato. Nang malapitan ko na siya, lalong kumakapit sa akin ang kanyang tinig. Ito na marahil ang inaasahang pagkakataon ko na tuluyang malaman kung sino o ano ba siya talaga. Nang biglang huminto siya sa pagkanta at tumingin sa akin, may malaking ngiti sa kanyang muka habang hinihintay na lapitan ko siya. Unti-unting naglakad papalapit sa kanya ang aking mga paa na tila'y may sariling magaan na buhay. Lumingon siya at pumasok sa gubat. Wala nang makapipigil sa akin na sundan siya. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapasok, bumulaga sa harapan ko ang kaibigan kong si Victor na hinihila ko palayo sa dilag. Nang lumingon ako, wala na itong kahit anong bahid. Bigla akong natauhan na muntik ko nang masundan ng aswang balbal sa kung saan niya ako dadalhin. Sa di kalayuan, nakita ko ang aking mga kabarangay na papalapit. Marahil ay sinundan din nila ako nang makita akong pumunta rito. Nang makauwi, binanggit sa akin ni Victor na nakaligtas lang ako dahil namataan siya ng kapitan ng barangay na sinundan ako. Kaya't dali-daling pinuntahan ako nito at iba pang mga kasamahan nila. Ngayon ay naniniwala na sila na totoo nga ang lahat ng balita at tuluyan na ngang umiikot ang aswang balbal sa aming nayon. Sa tingin ko'y hindi nagtatapos dito ang lahat. Alam kong babalik pa iyon at marami pa ang mahuhuling mga biktima nito. Paano kung lumakas na siya? At kung maging lubhang mapanlinlang na ang kanyang mga paanyaya? Hindi ko maisip ang mangyayari sa aming bayan. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako magpapadalang muli sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng kanyang magandang tinig. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ang aking mga mahal sa buhay sa hayop na iyon. Ang banta ng halimaw ang ikinababahala ng lahat. Kaya't may dakilang pulong na isinagawa ang aming barangay kung saan pinag-usapan kung paano mapipigilan ang mga atake nito. Iminungkahi ng iba na ipagbawal muna ang pamamalagi sa gabi sa mga lugar na pinangyarihan ng mga insidente ng halimaw. May iba namang nagsabi na maglagay ng mga barilyero sa bawat sulok ng bayan upang bantayan ang kaligtasan ng mga tao. Ngunit ang ilan naman sa amin ay hindi sumasang-ayon dito dahil baka mas lalo lang magalit ang aswang balbal at gumante ng mas malala. Napagpasyahan na lamang na palakasin ang kaalaman ng mga tao sa mga paraan na makaiiwas sa halimaw. May nagmungkahi pa na ituro ito bilang isang aralin sa mga paaralan. Habang iniisip ko rin na marahil
mas mabuting ipagbawal na muna ang pagpunta sa mga lugar na madalas nitong daanan. Ngunit may nagtatanong kung hanggang kailan ito pahihintulutan na takutin at apihin ang mga walang muwang at walang laban na mamamayan. Hindi pwedeng hayaan na lamang na sakupin at lamangan ang kapayapaan, kabuhayan at buong kinabukasan. Kaya't dapat may gawin kaming mas makabuluhan at epektibong paraan upang sugpuin ito. Naisip ko ring baka kung mapag-uusapan namin ng maayos ang halimaw, baka may katwiran din ito sa kung bakit ginagawa niya ang lahat. Marahil ay pwedeng pagbigyan ng kahilingan nito nang sa gayon ay tuluyan ng maibalik ang katahimikan ng nayon. Subalit ang ideyang iyon ay bahagyang ikinabahala ng marami. Mahirap daw kasi itong lapitan o kausapin. Dapat daw ay may tagapamagitan at mas maigi pang may mga tao na may kakayahang tumugon sa mga kahilingan nito. Para sa akin, hindi ito imposible. Ang kailangan lamang ay maunawaan ang kalagayan niya at ipakita na may paggalang sa kanya bilang isang nilalang. Hindi ito mahirap gawin, lalo't maganda naman ang intensyon ng lahat. Ang kapayapaan at ang pinakamabisang paraan para sa isang mapayapang pakikipag-usap ay ang pagpaparamdam ng respeto sa kapwa. Samantala, habang hindi pa nangyayari ang pag-uusap, patuloy ang mga insidente ng mga pagdukot at panlilinlang ng halimaw. Tila ba napapangahas ang kanyang mga atake na para bang panunukso sa amin na pigilan siya. Ilang araw na rin kaming umiikot sa bayan upang gabayan ang mga residente kung paanong makaiiwas dito. Simula noon, napapansin ko ring laging nakasunod sa akin si Victor. Lagi akong pinapaalalahanan na mag-iingat at maghanda lagi. Gusto niyang siguraduhing hindi ako ang susunod na biktima ng halimaw. Halos hapong nakangiti ang nababahalang si Victor sa tabi ko. Natawa na lang ako sa kanya, ngunit sa loob-loob, natutuwa ako na may isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ko. Sa panahon ng panganib, kailangan natin ng mga kaibigan na laging nandyan para sa atin, na kahit hindi man natin sila related, mas higit pa rin ang nagagawa nilang proteksyon sa atin kaysa sa ating sariling mga kamag-anak. Kilala ng lahat si Victor dahil lagi siyang nakangiti. Ito ang nagiging pag-asa namin sa gitna ng mga nakakatakot na pangyayari sa bayan. Lahat kami ay tumutulong sa isa't isa upang pigilan ang di inaasahang pagdukot sa kahit sino. Sa kasamaang palad, dumating ang araw na iyon. Ang araw na nawala si Victor, ang aming inspirasyon at pag-asa. Isang umaga, dumating ang balita na hindi na umuwi si Victor nung gabi. Nang malaman ko ang balitang iyon, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Dahil ngayon, hindi lamang katahimikan at kapayapaan ang nawala, kundi ang pagmamahal at pag-asa para sa mga nababahalang tulad ko. Marami na ang nauupos ng buhay. Hindi pa rin namin lubusang naipapakita ang kahalagahan nila sa amin bilang pamilya, kaibigan o kahit man lang kapitbahay. Puno ng kalungkutan ang damdamin ko habang hinahanap namin ang katawan ni Victor. Pinangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaan na mangyari pa ito sa sinuman. Sapat na ang biktima ng halimaw na ito. Matatapos na ang lahat ng ito at mananagot na ang aswang balbal. Ilang araw din akong naghanda at nagnilay kung paano ko ito haharapin at susugpuin. Sinabihan na ang lahat na huwag akong salubungin o sundan. Ayoko nang madamay pa ang sinumang walang kinalaman dito.
tutungo akong mag-isa sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan kung saan madalas pumapasok ang aswang balbal. Habang naglalakad paakyat sa bundok, sa tuwing may naririnig akong tunog ng mga dahon at mga sanga ng punong kahoy, napapalingon ako. Baka sakaling bumulaga na sa akin ang halimaw na hinahanap ko. Gumagalaw na ang aking mga kamay patungo sa aking balaraw. Handa ako kung may kakalabaning nilalang. Nang makarating sa pinakaloob ng gubat, doon sumigaw ang konsensya ko. Humihingi ng hustisya para kay Victor. Nangako rin ako sa kanya na tatapusin ko na ang kasamaan nito ngayon. Panahon na upang magbayad ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Maya-maya pa, may narinig akong humuhuni. Bagamat marahan, napakalinaw ng tinig na mistulang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng gubat. Walang duda na iyon nga siya. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang tinig hanggang sa mapadpad ako sa isang lugar kung saan may maliit na talon. At doon ko nga siya nakita. Ang magandang dilag na mapanlin lang na nilalang na ngayoy nagbabanta sa aming tahimik na bayan. Ngunit ngayon, wala nang ngiti sa kanyang mga labi at may bakas ng malalim na takot sa mga mata nito. Una pa lang, alam nang nalalaman niya kung bakit at para saan kung bakit ako narito. Pero sanhi ba ng aking galit sa kanya ang dapat ikatakot niya? Ngayong nakaharap ko na siya ng ganito kalapitan at personalan, naisip ko na baka may malaking katwiran din kung bakit siya gumagawa ng mga ito sa amin. Bumagsak ang aking kamao at unti-unting lumakas ang pakiramdam ng pagkahabag para rito. Sa pagtitig namin sa isa't isa, para akong tumitingin sa salamin at nakikita ang sakit at lungkot sa aking mga mata. Mula roon, itinanong ko sa aking sarili kung mas makabubuti ba talaga ang paghihiganti. Maibabalik ba nito ang mga buhay na nawala at mapapanumbalik muli ang kapayapaan ng lahat? Sa sandaling iyon na lamang nagising ang malasakit ko sa nilalang na nagpapakita na totoong pagkatakot habang nakatitig sa akin. Siguro nga, hindi na kailangan ng puot, kundi pagmamahal at pangunawa mula sa akin. Ipinasok ko sa sinturon ang aking sandata at iniabot ang aking kamay na parang nais akong yumakap sa kanya upang sabihin na narito lang ako para makinig sa kanyang kwento. Hindi ko inaasahang tatanggapin niya ang aking alok, ngunit sa malaking pagtataka ko, unti-unting lumapit sa akin ang nilalang at tiningnan ako ng masinsinan. Hindi nagtagal, niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak na parang isang bata na muli ay nagkaroon ng pag-asa. Sa puso ko, naramdaman kong muli ring bumalik ang sigla at ngiti na kanina'y nawala. Napaupo kami ng magkatabi habang pinapakinggan ko ang kwento ng nilalang. Narito pala ang daan upang maibalik ang kapayapaan sa aming bayan. Hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban o humantong pa sa kamatayan, kundi sa pakikinig, pag-unawa at pagmamahal. Nagmulat ako ng lihim sa kaluluwa ng isang nilalang na matagal nang niyakap ng takot, galit at paghihiganti ng marami. Ganon pa man, masaya ako dahil napagtanto ko na ang lahat. Kahit gaano man kasama o kaaway, ay may pinaguhugutang dahilan sa kanilang mga gawain. Dahil madalas, ito rin ang mga bagay na sa tingin natin ay mga patakaran lamang ng mundo na hindi naman maaaring paganahin ng sino man maliban sa Diyos. Ang pinakamabisang lunas ay ang pagkalinga, pakikinig at pag-unawa. Ito ang makapagbabago ng lahat, mapatao man o halimaw.
At dahil dito, unti-unting nawala ang takot sa aming bayan. Tila ba bumalik na rin ang sigla at masayang ngiti sa aming mga labi. Naging tahimik at matiwasay na muli ang aming buhay. Ngunit ang biyaya ng kapayapaan at pagkakaisa ay dumating sa halagang lubhang mataas para sa akin, tulad ni Victor. Hindi pa rin maibabalik ang nawalang buhay niya, ngunit nalulugod ako na ang kanyang alaala ang nagdala ng liwanag sa amin sa mga madidilim na panahon. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po sa paglathala nito sa inyong programa. Ako po si Prado, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po sa lahat, lalo na po sa iyo Kuya Chris. Ako po si Marlon, isang simpleng manggagawa sa isang maliit na kumpanya sa Antique. Nais kong ibahagi ang aking kakaibang karanasan nung dinala ako ng aking katrabahong si Atan sa kanilang baryo para dumalos sa kasal ng kanyang nakatatandang kapatid. Simulat sa pool, ramdam ko na ang kakaiba sa lugar na yon. Malayo ito sa bayan, liblib at napapaligiran ng mga puno at talahiban. Ilang oras din ang nakalipas bago kami nakaabot doon. Habang nagbabiyahe, pansin na pansin ko na ang mga pagbabago sa aming paligid. Unti-unting naging masukal at makipot ang daan. Halos wala nang nakikitang tao o bahay sa aming dinaraanan. Nang makarating kami sa baryo, sinalubong kami ng matatalim na tingin ng mga tao roon. Mukhang nagulat sila sa aming pagdating. Sabi ni Atan, bihira raw may mga bisita sa kanilang nayon, kaya ganito ang kanilang tugon sa amin. Agad kaming isinama sa loob ng bahay at doon kami pinakain. Napansin ko ang pag-aalala sa mga mata ng mga magulang ni Atan habang kami ay kumakain. Parang may malaking agam-agam sila sa mga panauhin. Sa aking pagmamasid, kakaiba talaga ang lugar na ito. May mga bagay akong hindi maintindihan. Bakit ganito ang pagtanggap sa amin gayong inimbitahan naman kami ni Atan? At bakit parang may lihim na hindi masabi ng kanyang mga magulang? Ngunit sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang kasiyahan dahil dumalo kami sa isang kasalan. Naisip ko ring marahil ay dahil ito sa kakaibang kultura nila sa nayon, kaya ganito sila. Kaya't ipinagpatuloy ko na lamang ang pagdiriwang kasama ang aking mga kaibigan. Ngunit hindi ko alam na darating din ang mga pangyayaring magpapabago ng lahat. At ang baryong ito ang magiging dahilan upang makilala ko ang isang mundo na hindi ko inakalang umiiral. Pagkatapos naming kumain, naisipan naming magpahangin sa labas ng bahay. Doon kami umupo at nagkwentuhan tungkol sa naging biyahe namin patungo rito. Sa gitna ng aming kwentuhan, bigla kong napansin na may mga tao sa paligid na nakatingin at nag-uusap tungkol sa amin. Kahit malayo sila, ramdam na ramdam ko ang kanilang matatalim na tingin. Napukaw ang aking kuryosidad. Bakit kaya ganito ang kanilang pananaw sa amin? Dayo man kami rito, hindi naman kami naparito upang magdulot ng gulo. Napagdesisyonan kong itanong kay Atan kung bakit ganoon ang pagtrato sa amin ng kanyang mga kababaryo. Sa halip na sagutin ako, inakay niya na lamang kami sa likod bahay at doon ipinagpatuloy ang aming kwentuhan. Sa isip-isip ko noon, marahil ay nahihiya siyang aminin ang dahilan o baka naman ay may lihim siyang hindi nasasabi. Samantala, patuloy rin ang pagbatikos ng tingin sa amin ng mga tao. Hindi ko maintindihan kung ano ang dahilan ng kanilang galit. Wala naman kaming ginagawang masama. Pero bakit tila galit na galit sila sa aming presensya? Maya-maya pa'y bigla na lamang may lumapit sa aming matanda.
Galit na galit ito at may daladalang itak. Binalaan niya kaming umalis na kami sa baryo nila. Kung hindi, puputulin niya ang aming mga ulo. Natameme kami sa gulat at takot. Ano ba ang nagawa namin upang ganoon na lang sila magalit sa amin at kami ay binabantaan pa? Napatingin ako kay Atan, ngunit tila wala rin itong magawa. Nanginginig kami sa takot habang papalapit ang matandang yon. Sa huling sandali, dumating ang nanay ni Atan at nakiusap sa matanda na huwag kaming gagalawin. Sinabi nitong bisita lamang kami roon at wala kaming intensyon na magdulot ng gulo. Sa awa ng Diyos, umalis rin ang matanda. Ngunit hindi ko malilimutan kailanman ang mukha nito habang binabantaan kami. Ang matatalim nitong mga mata, ang namumulang mga ugat sa kanyang noo, at ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang itak. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit kami pinagbabantaang katayin? Ano ang lihim na kanilang tinatago mula sa amin? At bakit walang nagsasalita kahit si Atan? Naisip kong umalis na lamang kaysa manatili pa rito. Ngunit paano kung habulin kami ng mga taong iyon? Paano kung totoong ang galit sila at nais kaming patayin? Sa gitna ng lahat ng tanong at pagdududa, isa lang ang alam ko. Hindi naligtas dito. Kailangan na naming umalis bago pa man kami tuluyang mapahamak. Pagkatapos ng nangyari, mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay at doon nagpatuloy sa aming kwentuhan. Pero sa kabila ng aming pilit na pag-iwas sa paksa, hindi mapigilan ng takot at pag-aalala sa aming mga muka. Tahimik lang kaming naghihintay habang nag-iisip kung paano makakauwi ng ligtas. Sa totoo lang, nais ko nang umalis agad doon. Pero paano kung habulin kami? Lalong delikado siguro yun. Maya-maya pa, pumasok ang nanay ni Atan at dala-dala ang aming merienda. Ngunit kahit gutom na gutom kami, wala sa amin ang may ganang kumain. Pakiramdam ko'y mayroong mali. May lihim na ayaw ipagtapat sa amin. Nang makaalis ang kanyang ina, sinubukan kong kausapin si Atan. Gusto kong malaman ang totoong nangyayari at bakit ganoon na lamang ang galit sa amin ng kanyang mga kababaryo. Sa wakas, nagsalita na rin siya. Tinanong ko kung normal lang ba ang nangyari kanina. Umiling siya at sinabing hindi talaga. May mga lihim daw silang hindi masabi pero sa amin niya ibabahagi. Dahan-dahang ibinunyag ni Atan na marami sa kanila ay hindi normal. Meron silang mga kakayahan at anyo na labas sa karaniwan. Kaya't galit ang iba sa aming pagdating dito bilang mga dayo. Nang sabihin niyang sila pala ay mga aswang, nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Paano mangyayari na buong baryo pala nila ay puno ng mga halimaw? Ngunit nang isipin ko ang mga nangyari, naging makatotohanan ng lahat. Kaya pala ganoon sila. Kaya pala galit na galit ang matanda kanina nang walang dahilan. Dahil hindi kami tulad nila. Lumakas ang panginginig ko. Kung alam nilang tao lamang kami, delikado talaga kami rito. Maaari nilang gawin sa amin ang gusto nila nang walang makakapigil. Kailangan na talagang makaalis kami sa lalong madaling panahon. Kahit takot ako sa magiging reaksyon nila, sinabihan ko si Atan na aalis na lang kami. Umiling siya at sinabing wag muna dahil malaki ang risk na habulin kami. Higit na nakakatakot anya iyon kaysa manatili rito hanggang sa ligtas ng makaalis. Kahit labag sa kalooban ko,
Pumayag na ako sa kanyang plano. Ngunit habang naghihintay kami ng tamang pagkakataon, hindi maalis sa isip ko ang mga pangyayaring yon. Paano kung may masamang balak ang mga taong yon? Paano kung hindi kami makakauwi ng buhay? Tanging dasal at panalangin na lamang ang aking sandigan. Naway gabayan kami ng puong may kapal at ligtas kaming makauwi. Pagkalipas ng ilang sandali at oras, dumating na ang sandaling hinihintay namin. Sinabihan kami ni Atan na pwede na raw kaming umalis ng ligtas. Agad kaming naghanda at sumakay sa tricycle na susundo sa amin pabalik sa bayan. Habang papalayo kami, ramdam ko ang pagbubunyi ng aking puso. Hindi ko inakalang makakaalis pa kami sa lugar na iyon. Iniisip ko na sana'y walang sumunod o humabol sa amin. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga naranasan namin doon. Ang matatalim na tingin ng mga tao, ang galit na matanda, at higit sa lahat, ang paghingi ng tawad ni Atan sa amin dahil sa mga lihim nilang hindi masabi na sila pala ay mga aswang. Malalim ang iniwan nitong bakas sa aking pagkatao. Ngayon ay lubos ko nang naiintindihan kung bakit kami sinabihan na huwag na muling bumalik doon. Napakadelikado para sa mga tulad namin. Mas mainam na kalimutan na lamang ang lahat at ituloy ang buhay. Ngunit sa tuwing naaalala ko, hindi mapigilang kumulo ang dugo ko sa galit. Bakit kami ganoon na lamang nilang tinatakot at pinagbantaan pa? Ano ba ang kasalanan namin sa kanila? Dayo lamang kami roon, wala naman kaming intensyong manggulo o manakit. Nang makabalik kami sa bayan, agad kong sinabi sa aking pamilya ang nangyari. Nabigla sila at natakot para sa akin. Pero nagpasalamat din sila dahil nakauwi ako ng maayos. Mula noon, hindi na kami bumalik pa sa baryo. At kahit nagkakasalubong pa rin kami ni Atan, iba na ang aming pagtinginan. Parang may gumagapang sa katawan ko na malamig tuwing magkikita kami. Ngunit sa huli, wala na rin akong magagawa, kundi kalimutan na lamang ang lahat. Ang mahalaga'y natutunan ko ang leksyon at ligtas kaming nakaalis doon. At kung sakaling may susunod pang pagkakataon, mas magiging maingat na ako at hindi na muli pang magpapadala sa mga imbitasyon tungo sa mga hindi pamilyar na lugar. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti ko nang nalilimutan ang nangyari sa baryo nila Atan. Bumalik na sa dati ang aking pamumuhay at trabaho. Ngunit minsan, bigla ko pa rin naaalala ang mga pangyayari at nararamdaman ng kirot na iniwan nito sa aking damdamin. Isang gabi, habang hinihintay ang pagdating ni Atan sa aming ship, naisip kong kausapin siya tungkol doon. Gusto kong malaman kung bakit ganoon ang nangyari at kung normal lang ba talaga iyon sa kanila. Nang dumating siya, agad ko siyang nilapitan. Sa simula'y nag-alinlangan siyang magkwento. Pero nang makita niyang desidido akong malaman, unti-unting binuksan niya ang kanyang damdamin. Ikinuwento ni Atan na talagang ganoon ang buhay nila roon. Sanay na sila sa mga aswang at iba't ibang nilalang. Normal na sa kanila ang mga pangyayaring yon. Bagay na hindi maintindihan ng mga tagalabas ng baryo. Dagdag pa niya, nung mga panahong iyon ay may kaguluhan sa kanilang lugar. May mga nawawalang tao kaya galit ang iba nilang mga kababaryo. Kaya't posibleng iyon ang dahilan ng galit sa amin bilang mga dayo roon. Sa wakas ay naintindihan ko na ang lahat. Kahit paano'y nakahinga ako ng maluwag dahil nasagot na ang aking mga tanong. Ngunit hindi pa rin mawala ang lungkot at pait na nararamdaman ko noon sa baryo.
Muling humingi ng tawad si Atan sa nangyari. Sinabi niyang sana'y hindi kami natatakot at galit sa kanila. Wala naman daw intensyon ng kanyang pamilya na takutin kami. Gusto lang nilang protektahan kami bilang mga bisita. Tinapik ko siya sa balikat at sinabing wala na yon. Ang mahalaga'y naiintindihan ko na ang lahat at alam kong mabuti silang mga tao kahit na iba ang kanilang mundo sa amin. Mula noon, bumalik na ang dating samahan namin ni Atan. Naibalik ang aming pagkakaibigan. At sa huli, napagtanto ko na hindi dapat maging hadlang ang ating pagkakaiba upang magkaisa. Ang mahalaga'y respetuhin ang bawat isa at makibagay sa magkakaibang mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, naisipan naming magbakasyon kasama ng aking mga kaibigan. Napagdesisyonan naming pumunta sa Baguio upang doon magpalamig at makalimot sandali sa mga problema ng buhay. Habang naghahanda para sa biyahe, bigla kong naalala ang nangyari nung pumunta kami sa baryo nila Atan. Kahit matagal na ang nakalipas, hindi ko maiwasang kabahan sa gagawin naming paglalakbay. Nang makarating na kami sa Baguio, agad kong napansin ang pagkakaiba nito sa baryo. Masaya ang mga tao, maaliwalas ang paligid at walang nakakatakot na nangyayari. Ngunit sa tuwing pumupunta kami sa mga lugar na malalayo sa sentro, naaalala kong muli ang naranasan ko noon, lalo na kapag madilim at kakaunti lang ang tao. Hindi maalis sa isip ko ang mga mukha ng mga taong galit sa amin nang walang dahilan. Isang gabi, pumunta kami sa isang parke malapit sa aming tinutuluyang hotel. Dahil hating gabi na, kaunti na lamang ang mga tao roon. Bigla tuloy akong kinabahan nang may marinig kaming ingay mula sa isang sulok. Dahil sa takot, mabilis kaming tumakbo pabalik sa hotel. Nang makarating doon, kami ay nagpahinga saglit bago umakyat sa aming mga silid. Sa pagtulog ko, nagising ako dahil sa masamang panaginip tungkol sa nangyari dati. Kinabukasan, pinag-usapan namin ang aking mga kaibigan ang nangyari. Sinabi nila na nakokondisyon na ang utak ko dahil sa naranasan ko kaya ganoon ang reaksyon ko sa mga bagay-bagay. Pero wala naman daw dapat ikatakot dahil ligtas kami rito. Naisip ko na tama nga sila. Kailangan ko ng talikuran ng nakaraan at harapin ang hinaharap ng walang takot. Hindi dapat maging hadlang ang nangyari para mag-enjoy sa bakasyon. Kaya't mula noon, pinilit kong kalimutan na ang lahat at mag-focus sa saya ng paglalakbay. Sa huli, natuto akong hindi dapat maging biktima ng nakaraan. Kahit anong mangyari, dapat lang tuloy ang buhay. Mas mainam na maging matatag at huwag nang alalahanin pa ang mga bagay na hindi na mababago. Dapat na akong umusad patungo sa isang mas maaliwalas na hinaharap. Pagkalipas ng bakasyon, bumalik na kami sa aming pang-araw-araw na buhay at trabaho. Kahit paano'y napalaya ako sa mga alaala ng nakaraan nung nagbakasyon kami. Ngunit minsan, bigla pa rin bumabalik ang mga imahe ng nangyari. Isang gabi, habang nagdi-dinner kasama ang pamilya ko, bigla kong naalala sina Atan at ang kanyang mga magulang. Napaisip ako kung kamusta na kaya sila ngayon at kung nagbago na ba ang buhay nila doon. Kinabukasan, sinubukan kong hanapin si Atan sa opisina para kamustahin. Pero sabi ng mga katrabaho namin, lumipat na raw siya ng trabaho at lumuwas ng Maynila. Nalungkot ako nang malaman yon dahil gusto ko sanang makausap siya ulit. Upang malaman ang kanyang kalagayan, naisipan kong tawagan ang kanyang pamilya sa baryo. Nang makausap ko ang kanyang ina,
sinabi nitong umalis na rin sila roon at lumipat sa ibang lugar. Nalulungkot man, natuwa pa rin ako para sa kanila. Mukhang nakalaya na sila sa nakakatakot nilang mundo roon sa baryo. At sa wakas, makakapamuhay na rin sila ng normal kasama ng ibang tao. Kahit na hindi ko na nakakausap si Atan, masaya akong malaman na okay lang sila ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, natutunan kong hindi maging bihag ng nakaraan at harapin ang magandang hinaharap. Ngayon ay tuloy ang aking buhay bilang isang hamak na empleyado. Masaya sa simpleng paraan, hindi man perpekto, sapat na para sa akin ang kaligayahan kasama ng aking mahal sa buhay. At kahit minsan ay bumabalik ang alaala, pinipilit kong ituon ang atensyon sa magagandang bagay sa paligid, sa mga taong tunay kong mahal at handang samahan ako sa anumang pagsubok. Dahil sa uli, ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan. Dito tayo mabubuhay at daratnan ng ating mga pangarap. Kaya't dapat lang nating pagyamanin ang bawat sandali habang tayo'y nabubuhay pa. Makalipas ang 10 taon, mula nang mangyari ang lahat, ngayon ay masasabi kong tuluyan ko nang nalimutan at napatawad ang nakaraan. Bagamat minsan ay bumabalik pa rin ito sa aking alaala, natutunan ko nang harapin ito ng buong tapang at tanggapin bilang bahagi ng aking pagtanda. Sa kabila ng matinding takot at pangambang naramdaman noon, marami rin akong natutunan mula sa karanasang yon. Na sa buhay, darating at darating ang mga pagsubok na walang pasabi. Ang mahalaga, matuto tayong lumaban at huwag sukuan ng laban. Dahil kung tayo ay madaig ng takot, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan nating harapin ang mundo na puno ng mga bagay na hindi natin mauunawaan o maipapaliwanag. Ang mahalaga, may pananampalataya tayo sa Poong may kapal na gabay natin sa lahat ng pagsubok. Ngayon ay masaya ako sa aking buhay. Nag-asawa at nagkaroon ng 3 anak na siyang laman ng aking puso. Sa tuwing nakikita ko sila, lumiliwanag ang aking mundo. Sila ang dahilan kung bakit masaya akong nabubuhay ng normal at payapa. Minsan ay naikwento ko sa aking anak ang nangyari noong panahong yon. Sa simula'y hindi nila pinaniwalaan hanggang sa magkwento ako ng mas detalyado. Natakot sila at nag-alala para sa akin. Ngunit ipinaunawa ko na kalakip ng buhay ang mga pagsubok. Ang mahalaga ay malagpasan ng matatag. Sa uli, nais kong ipaalala sa lahat na huwag matakot harapin at baguhin ang kinabukasan. Masdan ng mundo ng bukas ang isipan at pusong handang tumanggap ng mga bagay na hindi pa nating lubos na nauunawaan. At kung tayo'y madaigma ng takot o galit sa nakaraan, huwag nating kalimutang tumingal at manalig sa Poong lumikha. Siya lamang ang tunay na makapagbibigay sa atin ng lakas upang muling magpatuloy sa landas patungong liwanag. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Ako po si Marlon, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.